Papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ang Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap, at kami pagindapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas, kasama ng Ama at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipunin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi,
at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ng Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigasang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ampuon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanyang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila.
At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. At nakakita na sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayon pong huling unang Biyernes ng taon. At tayo din po ay nasa unang Biyernes sa panahon ng Adbyento. Tila napakabilis po ng panahon. Tila hindi natin namamalayan ang takbo ng Panginoon. Kaya nga marahil sa araw na ito, sa tulong ng ating mga pagbasang napakinggan, merong mensaheng ipinapaabot sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Una, ang kapakumbabaan. Pangalawa, ang kapakumbabaan. Pangatlo, ang kapakumbabaan. Ewan ko na lang kung makalimutan niyo pa po ang mga bagay na ito. Mga kapatid, ang bawat isang Kristiyano ay tinatawag magpakumbaba. Pero aminin po natin o hindi, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tila ang isang bagay na mahirap gawin ay ang magpakumbaba. Bakit? Dahil ang tingin ng mundo sa mga taong mahilig magpakumbaba ay mahihina, marurupok. Kaya nga, ano ang laging itinuturo sa atin ng mundo? You must always be on top. You must always be above every other else. Di ba ho? Kailangan ikaw ay laging nasa rurok. Ikaw lagi ang nasa itaas. Pero mga kapatid, pinapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang pangangailangan. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, may 2 bulag. At nung nalaman nila na si Jesus ay daraan sa kanilang bayan, ano ang kanilang isinigaw? Mahabag po kayo sa amin, anak ni David. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Ano ang pinapahiwatig nito, mga kapatid? Na sa buhay natin dito sa lupa, kung meron tayong kahinaan, meron tayong kakulangan, ibig sabihin, kailangan din natin ng ating kapwa upang tayo ay lumago, upang tayo ay matuto. At malalaman lang natin ang bagay na ito kung ang puso po natin ay may pusong nagpapakumbaba. Alam niyo po, alam ko, ang trabaho po o ang bukasyon ng isang pari ay mangalaga ng kawan ng Diyos, magpahayag ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, aaminin ko hindi kaya ng isang pari, hindi kaya ng isang reliyoso ang magpahayag lamang sa milyon-milyong Katoliko at Kristiyano. Kundi kaming mga pari, nangangailangan ng tulong upang ang salita ng Diyos lumago at mamunga. Sa kanya-kanya nating buhay, hindi kahit sabihin mong magaling ka, kaya mo ang lahat. May kilala po ba kayong ganyan? Yung mga taong sasabihin, hindi ko kailangan ng iba. Ako lang ang magaling. Ako lang ang dapat pakinggan. Pero tila ipinapaalala sa atin sa araw na ito na may kanya-kanya tayong kahinaan,
may kanya-kanya tayong kakulangan at kinekailangan natin ng iba upang tayo din ay lumago. Sa isang pamilya, kailangan ng mister ang kanyang misis at kailangan ng anak na tumulong kapag siya ay nakapagtapos na at nakapaghanap buhay na. Ang bawat isa sa atin nangangailangan sa isa't isa. At mapagtatanto lang natin ang bagay na iyon kung marunong kang magpakumbaba. Hindi po kahinaan ang nagpapakumbaba. Bagkus ang nagpapakumbaba ay isang kalakasan dahil ang iyong lakas kinukuha at hinuhugot sa iba. Yun po yung una. Pangalawang bagay, mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, nung tinanong ni Jesus ang dalawang bulag, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Ano ang sagot nila? Opo, Panginoon. Dahil ang paniniwala at pagtitiwala ay laging nakaugat sa pagpapakumbaba. Sa buhay natin, mga kapatid, ang lahat ng naniniwala sa Diyos dapat nagpapakumbaba na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kung kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, para madaling sinasabi na hindi ka mamubuhay na wala ang Diyos. Pero anong puso ang dapat meron? Nagpapakumbaba. Kaya ano po yung hamon doon sa Ebanghelyo? Sabi po dito sa Ebanghelyo, ang dalawang bulag nakakita. Sa translation po sa Ingles, ang sabi po doon, their eyes were opened. At ano po ang panawagan sa atin dito, mga kapatid? Ang taong nagpapakumbaba, handang buksan ang mga mata upang makita ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Ang taong nagpapakumbaba, handang buksan ang mga mata upang makita ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang taong nagpapakumbaba, handang buksan ang mga mata upang makita niya kung paano naging mabuti at mapagmahal ang Diyos sa kanya. Dahil ang isang taong mayabang, laging nakapikit. At ang taong laging nakapikit, kailanman hindi makikita ang kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, hindi man tayo bulag, pero maraming pagkakataon na tayo din ay nabubulag. Kaya buksan natin ang ating mga mata, buksan natin ang ating mga puso, at tunay nating makikita ang kabutihan, awa, at pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda. At ang pinakamagandang paghahanda para tanggapin ng Panginoon ay ang pagkakaroon ng pusong nagpapakumbaba. Kaya sa patuloy po nating pagdiriwang, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, para sa araw na ito, ngayong panahon ng Adbyento, pinapaalala sa atin na tayong lahat ay dapat magpakumbaba dahil hindi natin kakayanin ng lahat. Kailangan natin ng iba. At kung kailangan natin ng iba, higit sa lahat, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya.
Ang ating panalangin, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan naway maging isang kapanipaniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng dalawang lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinaglalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, ngayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal, at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksi mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning.
at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong kapakumbabaan tayong lumapit sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos.
Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa